Apektado ang operasyon ng PhilHealth ng kautusan ng pamahalaan na ibalik sa kaban ng bayan ang 60 bilyong pisong pondo nito. Isa yan sa mga puna ng COA sa audit report nito sa ahensya. Sa audit naman ito sa Department of Health, napuna ang mga gamot at bakuna na nag-expire o pa-expire na. Ang sagot ng Health Department sa mga ito, sa pagtutok ni Maki Pulido. Hindi biro ang mahal na mga gamot sa panahong ito. Kaya nakahihinayang ang puna ng Commission on Audit sa gastusin ng Department of Health noong taong 2024. Halos 35 milyong piso ang droga, gamot at iba pang inventaryo ng Health Department ang expired na ayon sa COA Audit Report. Bukod pa yan sa halos 100 milyong pisong halaga ng mga gamot na malapit nang ma-expire. Sa obserbasyon ng COA, maaring masayang ang gamot dahil overstocked o sobra o di kaya'y mabagal ang paglabas ng mga gamot. Tungkol sa mga gamot na nearly expired, sabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, malamang sa ngayon ay na-distribute na ang mga ito. Sabi niya, nang mag-audit kasi ay may 1 taon pa bago ma-expire ang mga gamot. Aminado siyang malaking hamon ang inventaryo para maiwasan ang expiration ng mga gamot. May ipinatutupad ng Electronic Logistics and Management Information System, pero 60 to 70% pa lang ang gumagana, kaya may mga lugar na hindi pa naabot. Yan sana yung pinaka-computer program na magsasabi ilan ba ang binili natin, nakarating na ba ito dun sa mga pasyente o mga tao na nangangailangan at ilan ang sobra. Kabilang sa mga nakitang expired ang 19 million doses ng COVID-19 vaccine. Pero sabi ni Domingo, noon pa yan, dahil nagbilihan ng ganyan ng mga lokal na pamahalaan kahit sinabihan na silang bibili ng mga bakuna ang national government. Sumobra tuloy ang mga bakuna. Nasama uli ito sa COA audit dahil hindi basta-basta ang disposal nito. Nung patapos na yung pandemic, ang daming gustong mag-donate kasi ayaw ma-expirean. Naglanding lahat sa DOH. Sa audit report, nagbabala rin ng COA na maaaring maapektuhan ang financial stability at operational efficiency ng 13 DOH hospitals. Pahirapan umano kasi ang pagtiyak sa pagiging tama at sa pagsingil ng dapat na koleksyon nito sa PhilHealth na mahigit 1 bilyong piso. Halos 800 million pesos sa halagang ito ay dininay ng PhilHealth, habang halos 300 million pesos ang return to hospital o ibinalik sa ospital para malinawan. Dahil yan sa hindi pagsunod sa tamang paraan ng pagproseso sa mga claim na itinakda. Paliwanag ni Domingo na bigyan na ulit ng pagkakataon ng mga ospital na mag-file ng claims matapos itong pag-usapan sa PhilHealth Board kung saan chairman of the board ang DOH. PhilHealth will have more accurate numbers kung ano nilang yung lumiit na yung bilang kasi even yung financial statements ng PhilHealth, tumaas yung kanilang bayad. Sa audit namang isinagawa ng COA sa PhilHealth, ipinunto nito ang mga panganib na maaaring makaapekto sa operasyon ng PhilHealth. Una rito ang potensyal na pagkaubos ng reserve fund ng ahensya matapos ibalik sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. 89 billion pesos dapat ito pero nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa natitirang 29 billion. Ikalawa, kulang ayon sa COA ang subsidiya mula sa gobyerno para sa mga indirect contributors o mga senior citizens, PWD at indigent o mahihirap. 9 billion pesos lang daw ang ibinigay na subsidiya ng gobyerno sa halip na higit 40 billion pesos. Ikatlo, sabi ng COA, walang natanggap na alokasyon ng PhilHealth sa taong 2023 at 2024 para sa pagpapalawig ng ilang benefit packages tulad ng expanded dialysis at mental health package. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang PhilHealth pero dahil nasa PhilHealth Board ang DOH, alam daw ng DOH ang financial status nito. Giit ni Domingo, sapat ang reserbang pondo ng PhilHealth. Maliban dyan, para sa 2026 national budget, 113 billion pesos ang panukalang subsidiya na matatanggap ng PhilHealth. Malaki talaga yung reserba ng PhilHealth ngayon na sa katunayan sa buong mundo ang mga health insurance systems ng gobyerno hindi dapat malaki ang reserba. In fact, pag nabasa natin yung nakalagay sa UHC law natin saka sa PhilHealth law na rin, no more than 2 years operational expenditure. 2 taon lang dapat yung tinatago. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.